Madalas bang sumakit ang ulo mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng inyong mga sakit. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga na-diagnose na sakit nyo sa mata. Ang pagpapacheck up sa inyong doktor sa mata ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang migraine. Tara, let's discuss. Ang migraine ay isang common na kondisyon na ang naapektuhan talaga ay ang utak. Pwede itong genetic pero kadalasan ito ay triggered ng stress, sleep problem tulad ng pagsobra ka sa tulog or kulang ka sa tulog o di kaya ay irregular yung sleep pattern mo. Ibang mga pagkain at inumin, dehydration, sa liwanag or kahit may maamoy ka lamang at hormonal changes. Kadalasan ang karakteristik ng pagsakit ng ulo ay yung parang tumitibok or pumupulso or yung tinatawag na throbbing headache. Kadalasan sa isang parte lamang ng iyong ulo at mas lumalala ito kapag ikaw ay gumagalaw. Kahit hindi naman talaga ito galing sa mata, ay pwede pa rin itong maapektuhan at makaranas ng mga simptomas na nakakainis na pwedeng maapektuhan ang pang-araw-araw mong buhay. Tulad ng pagkasensitibo sa liwanag o di kaya sa tunog. Pwede ka rin makakita ng mga zigzag na lines or mga tuldok, mga flashes of light o di kaya mga colored lights at mga blind spots sa iyong paningin. Pwede ka ring masuka or feeling na susuka. Ito yung tinatawag na migraine with aura. Pwede ka rin makaramdam ng sobrang silaw sa liwanag o di kaya discomfort or pananakit ng mata na parang mabigat. Kahit ang feeling na pagtuyo, hapde, irritation, or pagluluha ay pwede ring maramdaman sa mga may migraine. Ang mga simptomas nito ay pwedeng magtagal ng mga 4 hanggang 72 hours. Pwede itong episodic lamang na nangyayari ng less than 15 times sa loob ng isang buwan. O di kaya ay chronic na siyang nangyayari na more than 15 times naman kada buwan. Kaya madalas magkasama ang pananakit ng ulo at ng mata ay dahil merong nerve na nagsusupply sa mga blood vessels sa utak na nagkukos ng pagsakit ng ulo, na nagsusupply din sa ating mga mata at cornea na pwede naman mag-cause ng pagsakit ng mata. Kaya yung mga may sakit sa mata tulad ng sobrang pag-dry ng mata ay pwedeng makatrigger ng migraine at pananakit ng ulo. At vice versa, yung pananakit naman ng ulo or migraine ay pwede ring mag-trigger at magpalala ng mga ibang sakit sa cornea. Bukod sa migraine with aura, ay may mga klase pa ng migraine na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Yung tinatawag na aura without headache, na kung saan wala namang pananakit ng ulo, pero pwedeng makaramdam ng mga simptomas na nabanggit ko sa mga mata. At yung retinal migraine, na kung saan meron din itong headache at mga mas malalang simptomas sa mata tulad ng pagkawala ng paningin, mga blind spots sa paningin, or pagkabulag na temporary lang naman. Sino ba ang mga at risks na magkaroon ng migraine? Madalas itong makita sa mga babae dahil nga sa sinabi kong risk factor ng hormonal changes. Madalas din itong makita sa mga may history na ng motion sickness or pagkahilo parati. Kahit ang obesity at diabetes ay risk factor din. Hindi pa talaga alam kung bakit ito nangyayari, pero merong mga pwedeng mag-trigger para magkaroon nito. Isa dito ay ang pagkain or inumin, tulad ng alcohol or wine, cheese, at mga chocolates. Kahit yung mga MSG or monosodium glutamate or even yung mga nitrates or nitrites na pwedeng makita sa mga processed food or hotdog at yung mga ibang artificial sweeteners. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang sobra or kulang na pagtulog at irregular na sleeping patterns ay pwede rin makatrigger ng migraine. At nabanggit ko na rin kanina, ang hormonal changes tulad ng menopause, pregnancy, or even sa iyong menstruation ay pwede ring mag-trigger ng migraine. Ang dehydration, stress, anxiety, at iba pang emotional problems ay nalilink din dito. May mga gamot din na pwedeng mag-cause nito tulad ng mga oral contraceptives, nasal decongestants, at iba pa.
Kahit yung mga ibang perfumes, sobrang liwanag, or even pagpalit ng temperature ay nakaka-trigger din. Paano ito mapapawala? Siyempre, prevention is better than cure. So mas maigi kung mahanap mo ang triggers mo para maiwasan ito at hindi ka na nito maapektuhan. Ito pa rin ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagkakaroon nito. Pero kahit na nagkaroon ka nito, may mga pwede pa rin gawin para makatulungan kang mapawala ito. May mga gamot na di kailangan at kailangan ng prescriptions na pwedeng ibigay sa iyo. Yung mga over-the-counter na pain medications na pwedeng bilhin tulad ng mefenamic acid, paracetamol, ibuprofen at marami pang iba. Kung hindi naman nawawala ang sakit ng ulo sa mga over-the-counter medicines na ito, ay pwede naman yung mga kailangan ng prescription kaya kailangan mo rin magpa-check up. Nire-refer din namin sa mga neurologist or specialista sa utak para ma-examine ng maayos, mapagawa ng mga tests at ma-rule out ang mga iba't ibang sakit na pwedeng mag-cause ng sakit ng ulo na delikado. At isa na dyan ay ang stroke na dapat maagapan at mabigyan kagad ng tamang treatment. Ang pag-inject din ng botulinum toxin ay ginagamit na rin ngayon. Ang pagnap at pagpahinga sa madilim at tahimik na kwarto ay makakatulong maibsan ang mga simptomas nito. Pwede rin maglagay ng ice pack sa noo at uminom ng maraming tubig, lalo na doon sa mga pasyenteng nagkakaroon ng pagsusuka. Ang pag-inom naman ng kape ay pwede ring makatulong maibsan ang sakit ng ulo sa mga early stage ng migraine. Ang migraine, problema man primarily ng utak, ay pwede pa rin maapektuhan ang ating mga mata. May mga pwede naman gawin para mapawala ang pananakit ng ulo, pero if symptoms persist, ay magpa-check up na kayo sa inyong mga doktor. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa migraine. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions ngayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.